Minsan ho, akala natin ang buhay natin ay tungkol sa pagkakamali natin. Akala natin ito'y tungkol sa mga pagkukulang at kasalanan na nagawa ho natin. Pero kung ito po'y binigay na natin sa Diyos, nag-iiba ho ang kwento ng buhay natin. Ito po'y kwento ng awa at ng grasya ng Diyos. Ang na-highlights na ho ay ang kabutihan ng Diyos sa atin pong mga buhay. Ang sabi nga po sa Lamentation chapter 3 verse 22 to 23, "The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness." Very comforting ho itong mga salita na ito. Try to imagine na sa bawat araw na nagkakamali ka, mumulat mo ang iyong mata isang umaga at alam mo na kapag tumingin ka sa Diyos, nakatingin siya sa iyo ng may awa, ng may pagmamahal, ng may pagtanggap at hindi ho puno ng galit. Because sabi doon, His mercies never come to an end. Kaya kung titingnan ho natin, ang buhay ho natin ay hindi ho kwento ng pabigatan ng kasalanan. Ito po ay kwento ng mercy ng Diyos sa atin pong mga buhay. Meron ng dalawang hari ang bansang Israel na si King Saul at si King David. Kung titingnan ho natin, itong dalawang hari hong ito ay parehas hong nagkamali, parehas na sumuway sa utos ng Diyos, parehas na nagkasala. Pero kung akin hong titingnan, sa akin hong tingin lamang, tingin ko ay mas mabigat ho ang mga nagawang kasalanan ni David. Try to imagine po yung kanyang mga kasalanan na una, kanya hong inagaw at sinipingan ng asawa ng may asawa na si Bathsheba. At hindi lang ho siya doon tumigil dahil gusto niyang itago ang kanyang pagkakamali at pagkakasala, ay kanya hong pinatay si Uriah na napakatapat niyang lingkod. At hindi po doon tumigil kasi later on, nung siya po ay nagkaroon ng consequences dahil sa kanyang pagkakamali na ito, ang kanyang anak ho na paborito ay ginahasa yung kanyang stepsister na anak din po ni David. At nung nalaman ho ito ni David, wala ho siyang ginawa. Nineglect niya lang kasi wala siyang ginawang aksyon. Kaya to the point po na yung kanyang anak na si Absalom ay pinatay ang kanyang kapatid upang ipaghiganti ang kanyang kapatid na ginahasa. And later on, ito po ay nagrebelde laban kay David. At hindi po doon natapos ang pagkakamali at pagkukulang ni David. May time pa ho sa kanyang buhay na kanyang dinisobey ang Lord nung sinabi ng Diyos na huwag kang magpapabilang. Pero nagkaroon ho siya ng census at para nang sa ganon ay may pakita kung gaano ba karami talaga yung mga warriors at mga tao niya. At dahil po doon, nagalit din ang Diyos sa kanya. So si Saul naman, ano po ba yung mga kasalanan na nagawa ni Saul? Si Saul, he disobey also ang ating Panginoong Diyos nang may inutos ang Diyos na pag nasakop mo ang bansang ito, ang Palestine, ubusin mo lahat, huwag ka magtitira. Pero hindi ho sinunod yun ni Saul. Nagtira siya, binuhay niya ang hari at nagtira siya ng magandang mga hayop. At hindi po doon nagtapos kasi alam naman po natin na si Saul ay trinay na patayin ho si King David dahil sa selos. Meron din pong point na si Saul ay nag-alay ng isang alay na kung tutusin ay ginagawa ko dapat ito ng high priest o ni Samuel. Pero dahil nainip po siya po yung gumawa nito. At nung dumating po yung point na nawala na sa kanya yung guidance ng Diyos, no? At gusto niyang mahingi yung counsel ni Samuel na during that time ay patay na, ito pong si King Saul ay nakipag-usap sa isang espiritista para nang sa ganoon ay makausap daw si Samuel na namatay na. So, yun ho ang mga pagkakamali naman ni King Saul. Ngayon, i-compare ho natin, sino ho ba ang mas mabigat ang kasalanan? Sino po sa tingin ninyo ang may mas matinding ginawa na pagkakamali? Si Saul ho ay attempted murder, si David po ay murderer. Si Saul ho ay ginagalang ng kanyang mga anak, na kagaya ho ni Jonathan. Si David ay kinakalaban ng kanyang anak. So kung titingnan ho natin, sa end ho ng life nila, bakit ho yung favor ng Lord ay napunta ho kay David? At yung mercy ng Diyos, hindi lang ho kay David, kahit dun sa kanyang mga kapu-apuhan na naging naligaw na rin ng landas, ay hindi ho tinanggal ng Diyos ang kanyang pangako kay David.
na hindi niya ito iiwanan. At ito po ay makikita natin dahil sa kanila hong response. Magkaiba ho ang response ni David at ni King Saul pagdating sa kasalanan. Nung nalaman ho ni Saul na siya po ay may kasalanan, alam niyo po ang prayer niya, sabi po niya dun sa 1 Samuel 15 verse 30, no? Na Lord, sabi niya kay Samuel, sinabi pa ni Saul, ako'y nagkasala, ngunit pakiusap, galingan mo ako sa harapan ng matatanda ng aking bayan at sa harapan ng Israel. Samahan mo akong bumalik upang ako'y makapagsamba sa Panginoon mong Diyos. Ang prayer ho ni King Saul, nung siya po ay kinonfront ni Samuel, ang kanya hong panalangin ay hindi ho dahil takot siya at nagsisisi sa kanyang kasalanan, kundi takot siyang mawala yung mga material na bagay na kanyang tinatamasa sa kanyang buhay. Na marami po sa atin ganyan ho ang prayer pag nagkakasala, kahit Kristiyano, na umaamin lang ho tayo kapag nabuko na ang lahat. Natatakot lang ho tayo dun sa kasalanan kapag may banta na mawala sa atin ang ating pamilya, mawala sa atin yung trabaho, mawala sa atin yung mga bagay na tinatamasa natin material sa mundong ito. Pero alam niyo po, nung si David, it's very interesting ho. Nung si David ho ay kinonfront ng propeta ng Diyos si Nathan sa kanyang pagkakamali, si David ho ay umamin agad. Tala niyo po yung kanyang panalangin sa awit 51 verse 11. Sabi niya, huwag mo akong itaboy sa iyong harapan at huwag mong alisin ang iyong banal na spirito sa akin. Sabi ni David, Lord, alam ko na nagkasala ako, alam ko na nagkamali ako, pero ang akin hong pakiusap, huwag mo akong iiwanan. Kailangan ko ang iyong awa, kailangan ko ang iyong mercy, kailangan ko ang iyong grace. Kung ang kasalanan kong ito, haharap ako sa mga consequences na kailangan kong pagdaanan, so be it. Pero ang prayer ko, huwag mo lang akong iwanan. Alam niyo po, ito yung isang bagay na dahilan kung bakit si David po ay tinawag ng Diyos a man after God's own heart. Kasi naniniwala ako na hindi ho tungkol sa nagawa nating kasalanan ng kwento ng buhay ho natin. Ito po ay tungkol sa lawak ng awa ng grasya ng Diyos sa iyong buhay. Kaya kung meron ho tayong pagkakamali, meron tayong pagkukulang, huwag ho nating kalilimutan na sobrang lawak ho ng mercy ng Lord. They are new every morning. Palagi niyang ipaparana sa iyo ang kanyang awa dahil simple, gusto niyang maranasan kung gaano kanya kamahal. Pagpalain po tayo ng Panginoong Diyos. God bless you.